natungkit. Ano ang sabi ng Panginoon? Matthew 11:28. Come to me, lumapit kayo sa akin. Si Ara, upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo ng Diyos, siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayo'y nabubuhay. Opo, Pastor. Ara, Ara, tinatanggap mo ba si Carlo upang maging asawa, mamumuhay na magkasama ayon sa itinakda na banal na matrimonyo ng Diyos? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang, iingatan sa sakit at kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayo'y nabubuhay? Okay. So, pwede na po kayong luluhod. Ang cord po, yan, symbol of the unbreakable bond and unity. Ibig sabihin, yung dalawang persona ay pinag-isa na ng Diyos. Kaya ang katawan nilang dalawa ay iisa na. At ito po ay mensahe po ito, wala itong putol dahil ito po ay nagmimensahe na ito po ay pagsasama ng mga asawa ng paghabang. Ito po ay gawa sa ginto, simbolo ng dalisay at tapat na pagmamahalan. Ito po ay bilog, nagpapahiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa ay tapat at walang katapusan. Para Joy, tanggapin mo ang singsing na ito na sumisimbolo mo hanggang pagmamahal mo sa Diyos. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, ako si Carlo Gargal na mamahalin ka, na nangangakong mamahalin ka habang buwan. Ikaw lang at walang halito. Next book. Pagkali mo. Sige, Carlo, mahal ko. Tanggapin ko ang singsing na ito, tanda ng aking pagmamahal sa iyo. 11 years ago, ginaalam kita at mamahalin pa ng bagong kasawalan. Ang singsing na ito ay tanda ng aking pangako na ikaw lamang wala na. Sa hirap at sa ginhawa, sa loob at saya, hanggang kamatayan. Bakit kailangan ng Bible ng mag-asawa? Kasi po, ang biblical purpose po ito ng salita ng Diyos, ito po ayon sa Timothy chapter 3, verse 16, magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan, magagamit sa pagpapabunggaan sa maling aral, at magagamit sa pagtutuwid sa likong gawain, at magagamit sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ang aras po ay simbolo ng pagpapalang mula sa Panginoon. Lahat daw po ng blessing ay galing sa hindi dahil sa provision mo, hindi dahil sa title mo, kundi ito po ay biyaya galing kay Lord. Kaya tanggapin mo, Carlo, tanggapin mo ang pagpapalang mula sa Diyos. Bakit? Ang biblical principle, ang lalaki po ang tatanggap lahat ng responsibility.
Kaya nga sa lalaki, pinatok ang lahat ng kanyang responsibilidad. Ngayon, bilang asawa, siyempre, ita-turn over mo naman. Unang-una, binabati ko kayong dalawa. Nakamit nyo na yung talagang pangarap nyo na pares naman kayo nag-aaral, diba? Carlo, simula sa pagkabata, si Ara Joy, iningatan ko yan. Pero ngayon, pinuubaya ko na sa'yo yung responsibilidad ibibigay ko sa kamay mo. Sana, kung ano yung pag-iingat ko sa kanya, maging overprotective ka rin sa kanya. Ikaw naman na Ara Joy, wag mo rin dapat kung ano yung pinakikita sa'yo ni Carlo, susuklian mo rin ng maganda. Sana, hiling ko lang sa inyong dalawa, magsama kayo ng matagal hanggang sa kamatayan, magmahalan kayo, huwag kayong mag-aaway. Alam ko, maraming pagsubok na dadaan sa buhay niyo. Pero dapat kaya niyong ilagpasan yan. Katulad ko, nakita mo naman din siguro, Carlo, yun nga lang, naunang nangyayapa yung asawa ko. Pero minsan, hindi ko sinaktan yun, minahal ko yun. Hanggang sa nawala siya. Carlo, dapat iingatan mo si Ara. Katulad ng pag-iingat ko sa kanya, kung tutusin, dapat hinihigitan mo pa. No, Carlo. Sabagay, may tiwala naman ako sa'yo. Sa simula rin na kilala ko namin, wala na akong masabi sa'yo. Ikaw na talaga yung the best. Ikaw na talaga yung magugang ko. The best ka. Wala ka naman pinagputang lahis, ha? Sana maging matatang sa'yo habang buhay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po ng pagmamahal sa
nung panig ni Ara, ganyan lang po ang aming kayamanan. Mahirap lang po kami. Pero dyan matindi ang ating pagkakao. Yan po ang natin. Maraming salamat po. Sige po, pakinggan po natin yung mensahe ni Ara. Kasi magmula ngayon, sila po ay magtatayo na ng sarili nilang itago. Tandaan po nyo, para magtagumpay ang mag-asawa, dapat siya ang hari at dapat siya lang ang reyna. Papa. Unang-una, kulang yung salitang salamat. Sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo na pinakita sa akin. Nung bata pa kami, mag-iisip ako umaga, wala ka kasi nasa trabaho ka na. Darating ka, tulog na kami. Salamat sa mga pagod at puyat, sa mga kaliw, sa kamay mo. Paano na pagpagtapos kami ng pag-aaral? Naalala ko noon, kahit na nagtatrabaho ka, dadali mo kay project ko sa school. Sayang nga dahil wala lang si mama ngayon. Pero, yung pagpapasalamat na gusto ko sabihin sa kanya, hindi sa'yo ko na lang sasabihin. Salamat sa mga pagkasala mo. At pag-unawa mo kahit na makukulit kami, matigas sa ulo namin. Salamat din dahil kahit matanda ka na at mahina, hanggang ngayon nagtatrabaho ka pa rin. Kasi nasa balikan ko pa rin yung responsibilidad na ngayon tumatayo ka na bilang ama namin at nanay pa sa buhay namin. Salamat dahil kahit kailan hindi ka sumuko, napagod ka lang sa trabaho pero hindi ka napagod mamahalin kami. Kaya ngayon na mag-aasawa na ako, salamat sa mga payo mo, salamat sa pag-aaruga mo, at yung bagay na yun ipapauni ko. Kung paano mo ako minahal, paano mo ako inaruga, paano mo ako pinalaki, ganun din yung gagawin ko sa magiging pamilya ko. At naniniwala din ako na sa loob ng 27 years na ikaw yung nag-alaga sa akin, nagturo sa akin, bumabay sa akin. Ikaw yung malaking parte kung bakit ako nasaan ngayon sa kinatatayon. Hindi ko mararating lahat ng pangarap ko kung hindi dahil sa mga pagsisikap mo. Hindi ako makakatapos ng pag-aaral kung hindi ka nagpakalirap para sa akin. Kaya kami pag-aasawa na ako, pinapangako ko pa rin sa'yo na hindi pa rin kita kakalimutan. Nilitan lang ako ng bahay pero ikaw pa rin yung pamilya ko. Kaya maraming salamat, mahal na mahal kita. Maraming salamat kasi ganit na tayo. Sabi ko mo ito, alam mo na ako na yung di ba? Maraming salamat kasi napakatatag mo. Kahit mag-isa lang isang buhay. Hindi mo kami pinalaki. Pinalaki niyo kami nung may takot sa Diyos at hindi nung gagamang katakot. May salamat kasi sobrang tatag niyo na maski ako siguro sa isip ko hindi ko kayang gawin yung ginawa niyo. Pasensya na kung natupad yung pangarap sa inyo bago ako nag-asawa. Pero ano masasabi sa inyo? Gagawa lang naman kami ng sarili namin kwento na kayo ang magsisilbing maestro. Pero tatandaan niyo lagi na kayo bilang anak ko ay magsisilbing may mananatiling anak ko at ako bilang anak niyo ay mananatiling anak ko. Yun lang mo ngayon. Maraming salamat. Bakit hindi
Ara ay nag-asawa na sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. I now pronounce you husband and wife. Palakpakan natin.